In the past week, I am having this thought of what if i-vlog ko ang weekly life as a college student. This will just be a pure vlog with no fancy edit, but I will try to make it more realistic with a pure, simple, and honest advice. Okay, so for those who don't know me, my name is Kenneth B. Sarmiento, a second-year computer engineering student at Ateneo de Naga University. So, without further ado, let's get started. Okay, so day 1. So, bali Tuesday to, and since umuulan, I decided to take a commute going for the first subject, which is Environment Engineering. Okay, 7:44, so medyo late na tayo dito konti, pero kaya yan, habol pa naman sa subject. Good thing, class presentation yung activity for today and hindi siya masyadong lecture-based, so bali makakapag-cramming pa kami para sa quiz mamaya. Okay, so medyo puyat pa dito si Zoe at halata na talagang napuyat siya kaka-review. Okay, JB, how ready are you sa quiz? Batak kay si JB, batak. Ika na year, how ready are you sa quiz? Okay. Okay, so medyo weird ang quiz namin dito since ang gagawin namin is magko-code kami sa papel. Gamit namin is Java language kasi sabi ng teacher namin, kailangan mag-code sa papel para maiwasan daw yung mga moment na gumagamit ng AI yung mga estudyante. Siyempre, hindi mawawala yung moment na mag-usap-usap yung mga matatalinong kaklase before quiz. Prepared nga sa quiz? 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10. Basic yun, basic. So, kakatapos lang ng quiz. Kumusta JB ang quiz? It was Okay. Kamusta Zoe ang quiz? So, ternary operator. So, kakatapos lang ng quiz and magla-lunch na kami. Ternary operator lang malakas. So, quick update. So, wala kaming pasok mamaya. So, bali isang subject na lang kami. Ano nagigibon mo dyan, JB? Maturog. Maturog. Ay, ano lang ako kasi guys, 2 hours of... Okay, so narinig nyo yun? 2 hours of sleep lang daw si Idol. So, sa Chabaya pala kami nag-lunch. And kung makita nyo naman, nag-showcase naman ng talent sa Idol talaga sa piano skills niya. Hi, Gian. Okay, so going back sa campus, nakasalubong namin dito si Kuya Al at ipinakita niya sa amin yung mga ginagawa niya as fourth year. Nga ba ang ginagawa ng isang computer engineering student kapag vacant? Pre-study routine, stick na kape, and cold water. Yeah. Ready na ang pre-study Pre-study coffee. Tara. Okay, quick update. So, bali kanina pumunta kami sa sa room namin. Tapos hindi kami nag-aalam, asynchronous pala. So, bali wala kaming face to face. So, ang result, whole day kami walang pasok. Anong gagawin mo, JB, ngayon? Vacant. Hiram libro, matulog. Hanggang Bible study siya. Tama. Di ba literal na Bible study, mahiram ng libro sabay tulog, bugay lang. Tapos lang. At this time, nag-separate ways na kami ni JB at pumunta ako sa library para mag-grind ng calculus, especially since papalapit na yung preliminary examination namin. In my own experience kasi, you need to practice a lot in this subject. In this way, you have more chance of passing the subject. Pero hindi pa dyan guarantee na mapaperfect mo yung quiz because there are moments in my own experience na although nag-practice ako ng marami, pero ang score ko is mababa pa rin because unlike noon sa high school, yung mga question talaga sa engineering is level up. Talagang ma-encounter mo yung problem na hindi mo na-review before. Tapos parang manganga ka lang, like hindi mo alam paano ko ba to gagawin. And going home after grinding calculus for the entire afternoon. So now is 7:30. After dinner, another subject naman yung aking pag-aaralan, which is electrical circuits. So, for me, it is very challenging kasi yung problem is hindi yung subject, kundi yung prof na mismo. Kasi yung mga questions niya is talagang level up yung mga tanong. Okay, day 2. So, quick update. So, kakarating ko lang sa admin. We're getting ready for the quiz. Ready na sa quiz.
What's up, pick update. So currently nasa room na ako. It's currently around 7:10, 7:15. And we're getting ready sa quiz mamayang 7:30. So ang pasok lang namin is isa itong quiz. Tapos mamaya ipasok pa akong SRA 6 PM. So maraming vacant to grind projects. So ito yung updates. So bali, 4 pa lang kami sa room. Yeah. Zoe, nag-review. Parang daw Zoe, ano yan? Circuits. Sila, So, kakatapos lang ng quiz dito and talagang pinag-uusapan ng mga classmates ko lang, paano ba yung tamang answer? So, we had a quick lunch and after that, I go to the ERC. So, yung ERC sa Ateneo is para siyang computer shop na libre for students. And you have a free 2 hours to 4 hours of usage. So, ang ginagawa ko pala dito is tinatapos ko yung plate sa CAD, yung computer aided drafting. Although very simple pa yung mga figures dito. Pero yung mga following figures, parang challenging na. Okay, so di ko pala dito na-include yung mga nagawa ko in the past few hours kasi talagang inabot ako until 12 AM kakagawa ng CAD. Since yung pasahan nito is malapit na and talagang ginagrind ko talaga to na para makapasa on time. So kung nakita nyo, ito parang medyo challenging na yung figures. Oh my god. Tapos sabay quick update. Tignan nyo, so, sobrang dilim na sa bahay namin. Okay, inabutan ako dito ng almost 2 AM para sa last figures sa plate number 3 namin. Yan, kung nakita nyo mga ginagawa ko. Hindi pa yan tapos Pero, yeah, yan talagang life. Kailangan mo siyang i-grind. Okay, let's move to the day number 3. Okay, so medyo sabog pa ako dito Isipin mo naman, 2 AM ka na natulog. Anyways, so it's around 1 PM kasi meron kaming subject which is Philosophical Anthropology, which is 1:30 PM. Yan, so quick update, kakatapos lang namin ng Philosophical Anthropology sa JB. And currently it's 3 PM. And yeah, ang next class ko is 6 PM. Sa JB wala na. Kaya high na siya. Masulda lang siya. Yeah. Grind later, grind. Yan, so nag-shake pala kami ito ni JB and nakasalubong namin yung mga dati naming kaklase. It's around 5 PM and I am grinding electrical circuits and analysis. So, nagka-practice ako ng maraming mga sample problems para maging prepared sa quiz and sa exam. One thing is that pinagtutuunan ko talaga ng pansin itong subject na to kasi sabi ng mga seniors namin, marami daw mga estudyante na bumabagsak sa kanya. Yo, so quick update. Punta na kami sa last subject, 6 PM. 6 PM to 7:30. Professional communication. Iba ko sa NGD kasi AAA. Yeah. Okay, so medyo pagod na ako dito at di na ako nakapag-film. So, proceed sa day 4. So, I want to share with you this weird analogy that I have. Kasi yung first time akong pumasok sa Ateneo, talagang hype na hype ako. However, as time passes by, para bang nagiging normal na lang sa akin ang mag-walk around Ateneo campus. Parang it's normal part of the day. Okay, so around 8 AM. So bali, ang ginawa ko dito is pumunta ako sa library para tapusin yung project namin which is about art appreciation. Quick update pala, so medyo frustrated ako dito kasi yung mga nagawa ko nung past day is hindi na save sa isang file. So ang ginawa ko, nag-ulit-ulit ako, especially sa measurements dito. What's up, quick update. So kakatapos ko lang mag-lunch and yeah, nagpahinga na muna akong 1 hour and continue sa grind sa CAD at 1 PM. Yeah. So, parang nabudol ko dito ang sarili ko. Sabi ko magkapahinga ako, pero ang nangyari, nag-ML ako. Anyways, kung nakita nyo, Naga City number 36 sa Ver at talagang pinupush ko talaga ipatasin yung MMR dito. Pero hindi naman ako active sa ML, tama lang kasi ACADS first. Pero yeah, pampawalang stress. Pero most of the time, nakadelete to sa phone ko. Nakalimutan ko palang i-film pero ang ginawa ko after nito is nag-grind ako ng CAD. Talagang pinagpatuloy ko yun. Around 9 PM, may meeting kami as organizations, officers, especially about sa mga upcoming projects namin. Then afterwards, nag-grind ulit ako sa CAD. Yung hindi ko na-save, talagang pinagpatuloy ko yon at nilagyan ko pa ng measurements. Yan, so nakita nyo. Yan, medyo complete na at ready na siyang ipasa. So it's around 11:30. Oh my god. Yan. So
So around 1 a.m., yan, natapos ko na ang plate 3 at ready na ipasa sa Google Classroom. Okay, 1 a.m. Talagang grabe talaga yung time na kinukonsume ng CAD. But anyways, satisfied ako kasi natapos ko na yung plate 3. But meron pa kaming plate 4 na i-grind ulit. Quick update, madilim na dito at medyo sabog na ako. Okay, so around Saturday, wala na kaming pasok pero I decided to go to campus para mag-aral. Kasi meron kaming schedule na group study in the afternoon. So I decided the morning, I will self-study first. Then in the afternoon, I will try to share what I learned and I will also ask questions to my classmates. Especially yung isa naming classmate na expert sa circuits. So, quick tips, form a study group, and it will certainly help you to have a diverse ideas that may actually help you, especially in quiz. Ayan, so nakita nyo, ang first talagang pinagtutunan ko ng pansin is yung circuits. Kasi isa to sa mga weak spots ko. Yan. So, quick update. So, katapos ko lang mag-lunch and bibili ako ng kape para hindi ako antukin sa pag-review mamaya. Ang usual choice ko palang pa nagkakape is either itong 3-in-1 or yung stick na kape. Especially kapag nagtitipid ako. Pero, ang pinakahabol ko lang naman talaga is yung pampawala ng antok. Kasi, I am the type of guy na kapag afternoon na, talagang wala na akong energy. Like, talagang super inaantok na ako niyan. So, ang ginawa ko dito is walking around the park para ubusin yung kape. Yo, what's up, update? So, currently, nandito kami sa Alingal. 4th floor and mag-group study kami. Ang teacher namin ngayon is si Sir Raf, Master of Circuits. Gumagawa na siya ng circuits. Sino yung Zoe? Sir ano? Sir Raf. So dito pala is naubusan na ng ink yung ballpen. Pero good thing is patapos na yung study session namin. Quick update, so almost 5 p.m. and pagod na kami mag-solve. Yeah. Pagod na yung master of circuits. Ito yung mga nagka-solve namin. Yeah. Very alien to sa mga baguhan. Pero trust me, pag nagpares kayo, napakadali lang. Dito. Madali lang sa kanya. Sa amin, nag-struggle kami. Hey, what's up? So, going home. Yeah, we're here with JB. Yeah, going home na. Tapos, pagka-uwi, grind ulit. No choice. If either mag-aral ka or babagsak ka. Pauwi na kami dito at hindi ko naman kinalimutang expose yung iconic scene for pillars. Around 9 p.m. at ipinagpatuloy ko dito yung pag-aral ko ng circuits. And I continue to study until inabot ako until 12 a.m. Ayan, quick update. So, medyo sabog na tayo dito. So, Sunday ngayon at medyo na-oversleep ako kasi late na ako natulog. At I decided to go to Raul Roco Library. So, it is around 1 p.m. and I decided to study until evening kasi preparation siya in the exam sa differential equations at sa circuits bukas. And inabot na ako dito around 5 p.m. and I continue all the way until inabot ako ng gabi. So ayan, medyo marami tayong na-solve. Pero hindi pa dito guarantee na mataas yung makukuha natin. So what's up guys? Quick update. Currently going home na and nakapag-solve naman tayo ng more than 20 problems. And yeah. Later is mag-review tayo. Yeah. It's already dark here.
Yan, so naputol. It's already dark here and yeah, medyo marami na rin tayong na-solve. And mamaya mag-review, final review. Then yeah, wish us luck sa exam bukas, dalawang major, differential equation and circuits. So kanina, nagpunta pala ako sa Proud Rock Library para may and libreng internet. So around 8 AM after lunch, I decided to continue reviewing on calculus and circuits. And dito, ifineflex ko dito yung mga na-solve ko in the past months. So medyo marami-rami na rin. And yeah, I just started by studying the circuits first, starting from the very basic. So ang ginawa ko ditong strategy is I review everything I have solved so far. So hindi na tayo nag-solve dito ng new problems. Instead, binalikan natin yung mga dati nating na-solve at tinry natin refresh ulit sa utak kung paano nga ba yung process ng pag-solve ko. And the same goes with the calculus. Now, let's head to the final day, the day of examination. Yo, what's up? Quick update. So, few minutes na lang, mag-e-exam na kami sa circuits and sa DE. Yeah, ready na sila. Mag-brainstorm si Gian. 120 kaya sinurat mo. 125 yan. 125. Yeah. Sana makapasa. Katapos lang ng exam namin sa circuits and kagi. Hindi ako sigurado sa mga answer ko. Ikaw sigurado ka sa answer mo, Il? Ikaw sigurado ka sa answer mo? Nahulog po sa harap ni sir. Hindi nakalagay kayo sa bulsa. Ano pala yung bulsa ko? Yeah, sigurado sa answer. Quick updates. So kakatapos lang ng exam namin sa circuits and sa DE. And yung mga kasama ko is nag-overthink na sa mga scores nila at sa mga saguts nila. Kuma 40 volts. Okay, so deep talk tayo kung ano ba performance ko. Okay. So, pero weird lang. Ito kasi yung story ko. Like, isipin mo. Ever since high school, yung mga scores ko almost perfect, mga matataas. Tapos, ngayong college na. First quiz, hindi ako satisfied sa score ko. Tapos, ngayon na prelim exam, hindi rin ako satisfied sa performance ko. Like, isipin mo, 3 items, calculus. 2 doon, mali ako. Isa lang ang tama ko. Like, bro, 1 month ako nag-prepare doon 1 month ako nag-prepare. Ganito kakapal yung na-solve ko. Like, how should I say this? Kind of frustrated ako sa performance ko. Like, hindi ako satisfied sa result ng mga pagsisikap ko. And, yeah. Pero wala naman tayong magagawa. So, the things that we will do, word of advice, yeah, let's just treat this as a setback. Because, total, prelims pa lang naman, meron pang midterms. So, gagawin natin sa circuits, tapos sa differential equations. Magdo-double down tayo. Hindi tayo papayag na mag-settle lang tayo sa ganito. Dapat midterms, finals, mabawi tayo. Magdo-double down tayo. Yeah. So siguro this ends this week's vlog na ipinakita ko na grabe yung effort ko tapos yung result hindi satisfactory. And ganito talaga sa engineering, ganito yung college life and part of life. Gagawin na lang natin, move on, and gamitin yung lesson para mag-double down sa efforts. And wish us luck. Mag-lunch muna kami. Bye!